Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, today sa video ko po na ito, may nakita po ako sa baba. May nalaglag na po na bunga ng pineapple guava ko. So, samahan niyo ko. So, tulad po na nasabi ko, ayun po may bunga po dyan, di ba? And marami pa po dyan. Pero, papakita ko sa inyo yung nasa baba. So, baliktarin ko lang camera. So, yan guys, nakikita niyo po ba? Kung hindi, tututukan po natin. So, yan. Nagdidilig po ako ngayong hapon. Kadarating ko lang po. Galing sa trabaho. And, ayan po. At, ayan pa po ang isa. So, ito po yung bunga ng pineapple guava ko. Nalaglag. Bakit ko inantay na malaglag? Kasi yung nakikita ko po sa YouTube, usually, tinitikman nila o pinapakita nila once na nalaglag na para malambot. So, nagantay lang po ako na merong mga malaglag na bunga. So, ito na po yun. And, sa video po na ito, magkakaroon tayo ng taste test. At papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng laman niya. At sasabihin ko sa inyo kung ano po ang lasa. So again, ito po yung pineapple guava. Okay guys, so again, ito po yung dalawang bunga po ng pineapple guava natin na nalaglag. So again, titikman po natin ngayon sa video na ito and share ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung anong lasa niya. And para makita nyo rin po kung ano yung itsura ng loob. So, hiwain natin. So, itong malaking hiwain natin. So, katulad nyo, first time ko pong makikita ang loob nito. Dahil nga again, last year, yung binunga po nito ng isang piraso, hindi ko po kinain at tinikman. Nilagay ko lang po sa tasa at hinayaan ko lang po siya hanggang sa nabulok po. Kasi natuwa po ko nung pinasok ko sa loob ng bahay. Nagbigay po siya or naglabas ng ang bango na odor. So, hinanap ko, nakita ko, nagmumula po sa bayabas na ito. And, hinayaan ko lang po siya kasi pinabango niya yung loob ng kitchen ko. Natuwa ko, hinayaan ko na lang. So, again, ito po, nahiwa na po natin. So, yan po ang itsura niya. Pasensya na po sa kamay ko, madumi. Kasi again, gagaling ko lang po sa work. So, yan po. Ito po yung itsura ng pineapple guava natin. Yan po ang laman. So, kung makikita nyo, yun po yung seeds. Yung sa may center part, makikita nyo naman po yung itsura ng flesh. Ayan po. And now, titikman po natin. Lasang bayabas siya na may bango. Mabango siya habang kinakain. Tapos yung seeds niya, hindi ko alam kung seeds yun or what. Kasi wala akong kagat na or nakakagat na buto na matigas. So malambot siya totally lahat. So totally walang seeds. And again, yung odor na lumalabas, pumapasok sa ilong kapag inunguya ko ang bango. Matamis siya na may asim. Tapos yung ngayon may bango na sumasali. So I think kasi nag-aagaw or naglalaban-laban yung
lasa ng skin or yung flesh tsaka sa seeds. So ito, pumiraso ko ng skin lang, yung flesh lang. Tikman natin. Okay, so yung laman lang, maasim na may pakla. So I think ito yung pakla yung sa balat. Tapos, tikman naman natin ngayon yung pinaka-core niya, yung loob, kasi hindi natin matawag na seeds again kasi nga wala namang buto ng matigas. So tikman natin yung loob. Okay. So yung tamis, guys, yung nasa loob, yung nalasahan ko kanina na pure na matamis, ito po yung loob, yung pinaka-center part niya, yung core. Tapos yung medyo maasim, I think tong pagitan ng laman at ng skin. Tapos yung medyo mapakla, siguro tong green skin. So yun po ang lasa niya. Comparison sa mga prutas sa atin, wala. Mm, Texture pag kinakain, malambot. Parang kumakain ng bayabas na hinog kasi again malambot na. Pero yung dahil nga may distinct odor siya o yung bango niya, hindi siya tumutulad sa bayabas. Pero masarap siya. Again, nag-aagaw yung tamis na nagmumula sa loob. Tapos yung asim, ito yung nasa white part dito sa pagitan ng skin at medyo may pait yung sa skin niya. So, yan po. Finally, natikman na rin po natin itong binunga ng ating pineapple guava. So, bago ko to totally ubusin, bigyan ko kayo ng konting information tungkol sa pineapple guava. So, hindi ko totally alam kung saan to nag-originate, pero nabili ko po to dito sa Japan, and dito po tayo again sa mga Japan po pa. Sorry, sa mga first time viewers po dyan, dito po tayo sa Japan. And to pineapple guava po, kagandahan po dito kung gusto nyo alagaan, cold tolerant po siya. And nasasama po siya or nabibilang siya sa mga halaman or puno na tinatawag na evergreen. Ang ibig sabihin po nun, all year round, kulay green po or nanatili pong verde ang dahon niya. Kasi dito sa Japan, usually pagdating ng winter o taglamig, maninilaw yung mga dahon ng puno at natutuyo po sila tapos babagsak. So, nagbabago po yung kulay nila from green, magiging yellow, then brown at bumagsak po. So, ito po, evergreen po siya. So, as is po na green po siya. Hindi po magbabago yung dahon niya. So, again, cold tolerant po siya. Pwede nyo po siyang itanim sa labas. Kahit po nag-snow, wala pong problema. Probably natalis na lang. Natalis na lang kung talagang kumakapal yung snow sa lugar na yon. Pero kung tulad din sa lugar ko, sa Gunma area, na bihira mag-snow, tapos mag-snow man, usually mga isang dangkal, pero again, yung isang dangkal, bihira-bihira mangyari pa yun. So, dito sa 16 years ko sa Japan, one time pala po nangyari yun. And again, madali po siyang alagaan. So, itong pineapple guava ko, I think nasa third year niya na po ngayon to dito sa lupa. So, last year siya nagbunga, unang beses. I, actually, 7 yung nilabas niyang bulaklak, pero isa lang po nagtuloy. And this time, actually, marami pong bunga. Tulad po ng sa mga past videos ko, pinapakita ko po. Ayun po. And marami po po doon sa taas, sa baba, sa around. Meron pa po doon, meron pa po sa loob. So, again, now may share ko sa pamilya ko kung ano lasa nito. For me, masarap po siya. Again, yung skin part,
medyo mapait. Tapos yan yung flesh, medyo maasim. Tapos yung center part niya, yung laman, matamis po. Pero again, masarap po siya. Kaya nga lang, merong halo-halo kasi nga yung lasa. Pait, tamis, asim. Tapos meron pang yung habang kinakain niyo siya, meron po kayo naaamoy na mabango. So, kakaiba pero nakakatuwa po siyang kainin. Pineapple guava. Very unique yung lasa. So, pipitas tayo ng ilang piraso and share natin sa mag-ina ko. So ito, meron pa po tayo na isang nakuha na medyo malambot na. Pag hawak ko pa lang po, bigla siyang tanggal or humiwalay sa tangkay niya. So again, medyo mahirapan lang po sila hanapin kasi tulad ng nasabi ko, yung itsura nila, kaya kung makikita niyo po, medyo oblong, mahaba po siya, and kaugis po ng bunga yung mga dahon. Kaya medyo hinahanap po natin sila, lalo na ngayong hapon na po, medyo hindi po agad natin sila makita. Pero again, marami po kasi bunga sila rin. Kaya hindi natin sa unado yung mga pwesto. Excuse me. Ito, hindi pa po siya malambot pero pumitas po ako ng isang medyo matigas pa para bigyan natin ng comparison kung anong pagkakaiba ng malambot sa matigas pa yung lasa. Kasi again, yung nakikita ko kasi sa YouTube, o yung most of the vlogs na nakikita ko, pinipitas nila ay malambot na. So tayo naman, bigyan natin ng comparison, yung malambot at matigas. So okay guys, isa na lang po pinitas ko. Ito, nakakuha po tayo ng isang medyo malambot. Yung sinabi ko pag hawak ko pa lang, bumitaw na po sa tangkay. And ito po yung medyo matigas pa. So bibigyan natin ng comparison. May pagkakaiba ba ang lasa sa malambot na at yung hindi pa. Okay guys, ito pupunasan ko lang po. Hindi ko na po hugasan. Hindi po masama sa katawan ng konting germs. So again, bibigyan lang po natin ng comparison dito sa malambot. Ito po yung kinuha ko matigas. So ewan ko lang kung narinig nyo nung tinanggal ko yung dulo, yung end. Pero malutong po siya. Wow. Ang asim. So, totally maasim po siya. Pero, again, hindi pa po tayo nakakarating doon sa pinakalaman niya. Kasi itong kinagat ko na part na yon, halos puro yung balat pa lang po. O yung
flesh niya. So, andun pa rin yung bakla mula sa skin, yung asim naman doon sa flesh. Tayo natin makarating tayo doon sa pinakagitna. Ayun, okay. So, may nakita kong mga seeds. Ayan po. Ayan ko lang kung makikita sa camera. Ito po may seeds. Oh. Pero kanina nung kinain natin, malambot siya. So, again, now tikman natin yung pinakagitna niya, yung laman. Wala masyado dito. Again, kahit nakita ko yung seeds kanina, wala akong nakakagat na matigas, malambot po. Tapos medyo maasim pa din po yung loob. So, I think kailangan talagang pahinugin siya. Not unless mahilig kayo sa maasim. Pero hindi naman yung sobrang asim, kaya lang nakakakilig pa rin yung asim niya. So again, masarap din po siya. Meron pa rin po siyang inilalabas na yung scent niya, ang bango. Pero mas less yung amoy niya o yung bango niya na parang fruity scent or ewan ko ano may tatawag niya. Basta mabango siya habang kinakain niyo. So, less yung amoy niya kasi dito sa malambot. Tapos, mas malakas po yung asim niya at pait pag verde pa po siya or matigas pa. Pero again, masarap dahil nakakakilig. Tinig niyo? Asim. So, I think tapusin ko na po dito. Dumidilim na po kasi, hapon na. And again, so kung nagustuhan niyo po sana ang video nito, pakiclick niyo po sana, share sa mga kaibigan niyo, and share niyo na rin po. Malaking tulong po yun para sa akin, and meron po kayong katanungan, gustong malaman tungkol sa mga nakikita niyo po, sa mga post ko, mga videos na inilalagay ko sa YouTube channel ko, comment lang po kayo. Once na mabasa ko po siya, sasagutin ko po siya sa abot ng aking nakakaya. Again, babase ko lang po sa mga nangyayari po dito, natutunan ko, nakikita ko or na-experience ko sa paghahalaman ko po dito sa Japan. So again, maraming salamat po at ingat po tayo lahat.